Kabanata 41. Inabot ni Erisa ang mga nakumpletong form kay Robert. Mr. William, pakisuri at tingnan kung may naligtaan ako. Oo naman. Binigay ito ni Robert at tumingin. Itong kolum dito tungkol sa kanilang ama. Sabay hila ni Gavin sa pantalon ni Robert at sinabing, Mr. William, napaka-espesyal ng status ng daddy ko kaya hindi natin basta-basta isusulat ang pangalan niya dito. Ang kanyang mga salita ay dumurog sa puso ni Erisa. Mga bata, hintayin niyo ba ako sa labas? Nagpalitan ng tingin ang apat na bata nang makita nilang may pag-uusapan siya kay Robert. Sige po, Mommy, hihintayin ka namin sa labas. Nanguna si Zachary na lumabas ng kwarto na sinundan siya ni na Oliver at Jesse. Namalayan ni Robert na sinulyapan siya ni Gavin. Naunawaan niya ang ibig niyang sabihin kaagad at kumaway pabalik sa kanya, tinitiyak na makakalabas siya ng silid ng walang pag-aalala. Mommy, alis na po kami. Okay. Hinintay ni Erisa na makaalis sila bago ipaliwanag kay Robert ang kanyang sitwasyon. Mr. William, pinalaki ko sila sa aking sarili. Para naman sa tatay nila, sorry talaga na kailangan kong iwanang blanco. Tumango si Robert at sinabing, ayos lang. Nagtatanong lang ako, salamat. Nang makitang matino si Robert at hindi na nagtanong pa, nakahinga ng maluwag si Erisa. Pinagmasdan ni Robert ang iba pang bahagi ng form. Sige, walang masama sa iba. Mabuti naman, hayaan akong ipahayag ang aking pasasalamat ng maaga sa pag-aalaga sa aking apat na anak sa paaralan. Wala lang, baka bukas na sila mag-aral. Alas 8 ng umaga ang sisimulan natin at dismiss ng alas 3 ng hapon. Tumango si Erisa, babayaran ko na ba ang bayad nila? Bahala ka, napangiti si Robert, kung gayon, gagawin natin ito ngayon. Oo naman, hayaan mong ituro ko sa iyo ang daan. Salamat. Kaya naman, sinundan ni Erisa si Robert sa Finance Department para bayaran ang kanilang mga bayarin. Nang makita niya silang apat sa labas, pinaalalahanan niya, stay where you are. Babalik ako kaagad. Okay, Mommy, makatitiyak, hihintayin ka namin dito. Sagot ni Zachary. Ngumiti si Robert at pinuri, napakabait nilang lahat. Deep inside, naramdaman ni Erisa ang pagmamalaki sa sarili. Although bihira nila akong pinag-alala sa kanila, makulat sila minsan. Kung sakaling magdulot sila ng anumang gulo sa paaralan, mangyaring huwag mag-atubiling bigyan sila ng pagagalitan. Buti na lang active at masigla ang mga bata. Huwag kang mag-alala, aalagaan natin silang mabuti dito. Mas gusto ni Robert ang mga masiglang bata kaysa sa mga tahimik. Mukhang mas masigla at mas madaldal si Gavin ngayon. Bihira niyang ipahayag ang kanyang mga iniisip sa paaralan bago, na nagbibigay sa lahat ng impresyon na hindi niya gusto ang pakikipag-ugnayan sa iba. Baka masyado lang siyang lonely. Sabihin, napagtanto ba ito ni Mr. William? Curious na tanong ni Oliver. Tumango-tango si Gavin, yes, he did. Pero sinabi ko na sa kanya na huwag magsasabi ng kahit ano kay Mommy. Alam mo, nagkataon lang iyon. Natuwa si Zachary sa isiping si Jasper ay nag-aaral sa parehong paaralan nila. Sobrang namiss niya siya nitong mga araw na ito. Ano ang pinag-uusapan ninyong lahat? Hindi naintindihan ni Jesse ang isang salita sa kanila. Itinagilid niya ang ulo niya at naguguluhan na tingin. Ay, ang cute niya. Wala naman. Tinapik ni Zachary ang ulo niya. Ilang sweets mayroon ka? Hehe, gusto mo ba? Medyo marami ako dito. Napakasarap ng mga candy ni Mr. William. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik habang binabanggit ang mga iyon. Itabi natin para kay Mommy. Okay, napakamot ng ulo si Jesse. Kakaiba, ano bang gusto kong itanong sa kanila kanina? Nakakatuwa ang kanyang naguguluhan na tingin kaya napatawa si Gavin. Mukhang maganda si Jesse sa damit niya. Nagpalitan ng tingin sina Zachary at Oliver at ngumisi sa kanilang sarili. Natarante si Gavin sa ginawa nila. Anong tinatawanan nila? Hindi mo ba iniisip? Oo, sumasang-ayon ako sa iyo. Gustong-gusto namin kapag nagsusuot ng damit si Jesse. Si Jesse ang pinakamagandang bata sa mundo. Nagpadala si Oliver ng mga flying kisses sa kanya. Nang bobola, binalik ni Jesse ang mga halik nito sa kanya. Kabanata 42. Samantala sa tirahan ng Graham, nasa sala si Jasper, naka-cross-legged sa carpet. Napuno ng lahat ng uri ng merienda ang mesa. Nanonood ng animation si Jasper habang kumakain ng merienda. Halos puno ng basura ang basurahan sa gilid. Nag-aalala si Edwin nang makita niyang walang tigil na itinutulak pababa ni Jasper ang mga merienda. Nakakaloka ang kanyang gana. Kakaiba ba ang kinikilos ni Gavin dahil kay Miss Adams?
Walang ideya si Jasper na nag-aalala si Edwin. Lumingon siya kay Edwin na may kumikinang na mga mata. Mr. Whitley, mayroon ka bang ice cream? Napakurap si Edwin. Gusto niya ng ice cream ngayon. Napasimangot si Edwin. Gavin, gutom ka pa ba? Dapat dahan-dahan kang kumain. Huwag masyadong mabusog. Nagsimula ng kumain si Jasper mula nang magising siya mula sa kanyang pagkaidlip ngunit tumanggi siyang kumain ng anumang niluto ni Edwin. Nagpapakyut si Jasper sa harap ni Edwin na humihiling ng merienda. Walang nagawa si Edwin kundi ang magpabili sa kanya ng merienda. Oo, hindi pa ako busog. Tinapik ni Jasper ang tiyan niya. Marami pa akong makakain. Mr. Whitley, may ice cream ka ba? Nang makita ang cute na itsura ni Jasper, walang choice si Edwin. Pumunta siya sa ref para kumuha ng ice cream. Si Jasper ay nasa buwan. Bumalik si Benjamin at nakita niya kung paano walang tigil na kumakain ng merienda si Jasper sa harap ng telebisyon. Buong-buo si Jasper sa palabas habang nakatitig sa telebisyon sa lakas ng volume. Nang makita ang gulo, napakunot ang noo ni Benjamin at nagtanong, nasaan si Edwin? Pinuntahan ako ni Mr. Whitley ng ice cream, sagot ni Jasper nang hindi namalayan na si Benjamin iyon. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa screen at kinakain ang kanyang chips habang umaabot na sa sukdulan ng palabas. Maya-maya, naramdaman ni Jasper na may kung anong bagay at napalingon siya. Laking gulat niya nang mapagtantong nakatitig sa kanya si Benjamin. Daddy, bumalik ka na. Edwin, sigaw ni Benjamin na madilim ang tingin. Nakita ni Jasper na galit si Benjamin. Tumingin siya sa ibaba at nanatiling may takot. Bawal ba akong kumain dito? Narinig ni Edwin ang boses ni Benjamin at agad itong lumapit. Nakahawak pa rin ang mga kamay niya sa ice cream ni Jasper. Nakita siya ni Benjamin at napangiwi siya sa galit. Edwin, pinapakain mo ba sa kanya ang lahat ng junk food na ito araw-araw? Mr. Graham, ako, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nakayuko at umamin, ngayon lang. Naramdaman ni Gavin na kumain ng merienda, kaya kumuha ako ng bibilhin para sa kanya. Natigilan si Benjamin habang galit na sinabi, naramdaman niya iyon, kaya hinayaan mo siyang kumain ng ganoon karami. Ang malaking halaga ng plastic packaging ay walang laman. Kahit isang matanda ay hindi makakaubos ng ganoon karaming pagkain. Ang isang bata ay hindi makakain ng hapunan pagkatapos ng lahat ng junk food. Ito ay masyadong hindi malusog. Galit na galit si Benjamin. Nakita ni Jasper kung paano nagtaas ng boses si Benjamin kay Edwin at nakaramdam siya ng sama ng loob. Kahit natakot din siya kay Benjamin, tumakbo si Jasper at tumayo sa harapan ni Edwin na para bang pinuprotektahan siya. Inangat niya ang ulo at itinoon ang tingin kay Benjamin. Nanginginig ang boses niya, pero nanatili siyang matapang at kinausap si Edwin. Huwag kang magalit kay Mr. Whitley. Ako ang gustong kumain. Nagugutom ako at gusto ko lang ng merienda. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na kumain ng mga merienda na ito. Hindi ba pwedeng kainin ko sila minsan? Kaya ganoon kahigpit si Benjamin. Hindi kailanman pinayagan si Gavin na kumain ng merienda. Kawawang bata. Tinaas ni Benjamin ang isang kilay niya at tinitigan ng bata. With a cold tone, he said, parang gusto mong kumain ng merienda, kaya kinain mo lahat ng sabay-sabay. Gusto mo pa ba ng hapunan? Ang mga merienda na ito ay puno ng mga preservative. Napakasama nito sa iyong kalusugan. Hindi mo alam dahil bata ka pa. Pero, hindi ba niya alam iyon bilang matanda? Isang malamig na tingin ang binigay ni Benjamin kay Edwin. Bibigyan mo pa ba siya ng ice cream? Kung nagugutom siya, ipaghanda mo siya ng maayos na pagkain. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Napayuko si Edwin. Tumayo ka sa study. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang anak. Nanlaki ang mata ni Jasper. Kalimutan mo na ang galit ni Daddy, pero pinaparusahan ako ngayon. Wala akong ginawang masama. Pinagalitan mo ako dahil lang sa kumain ako ng merienda. Pinagalitan mo pa si Mr. Whitley. At ngayon gusto mo akong parusahan. I hate you. Namumula ang mga mata ni Jasper. Kahit ang kanyang ina ay hindi pa siya pinagalitan ng ganoon. Binigyan niya ng masamang tingin si Benjamin at tumakbo sa itaas. Parang nakaramdam siya ng mali. Gusto niyang bumalik sa kanyang ina. Kabanata 43. Mukhang balisa si Edwin habang nakatingin kay Benjamin at nagpalitan ng tingin ng dalawa. Mr. Graham, mangyaring huwag kang maging mabangis kay Gavin. Baka nagkakaganito siya dahil kay Miss Adams. Kaya gusto niyang kumain. Walang pakialam si Edwin kung paano napag-alitan ni Benjamin ang sarili. Gayunpaman, nang makita ang ekspresyon ni Jasper,
hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob para sa kanya. Tumigil sandali si Benjamin. Pagkatapos ay minulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa itaas. Mr. Graham, dapat ko bang tingnan si Jasper? Hindi siya nang ahas na umalis nang walang pahintulot ni Benjamin. Ikinaway ni Benjamin ang kanyang kamay. Tingnan mo siya. Lately, lalong lumalala ang init ng ulo ni Gavin. Umalangaw-ngaw ang tunog ng kalampag ng pinto mula sa itaas. Nagmamadaling umakyat si Edwin habang hawak pa rin ang ice cream. Sa kasamaang palad, nilock-out siya ni Jasper. Gavin, nagtaas nga ng boses si Mr. Graham, pero gusto lang niya ang pinakamahusay para sa iyo. Hindi kanya sinasadyang pag-alitan. Ang mga merienda ay talagang masama para sa iyong kalusugan. Gavin, pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto? Kailangan ko ng oras mag-isa. Sigaw ni Jasper bago niya tinakpan ang mukha niya sa ilalim ng kumot. Gusto ko si Mommy. Gusto ko si Mommy. Ayoko kay Daddy. Napaka-fierce niya. Narinig ni Edwin ang sigaw ni Jasper mula sa loob ng kwarto. Naisip niya kung paano tretuhin ni Dana si Jasper, ngunit kapag nalulungkot siya, siya pa rin ang unang taong gusto niya. Ang pag-iisip ay talagang humila sa puso ni Edwin. Walang anak na ayaw sa kanilang ina, pero paanong magiging walang puso si Miss Adams? Gavin, tatawagan ko si Miss Adams at papapuntahin ko siya, sabi ni Edwin. Sinong nagsabing gusto ko siyang sumama? Siya ay isang masamang tao. Hindi ko na siya gustong makita kahit kailan. Galit na sigaw ni Jasper. Gusto ni Jasper ang mommy niya, hindi yung masamang babae. Gusto niyang magpalat kay Gavin at makabalik sa sarili niyang tahanan. Nang pumasok sa isip ni Jasper ang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Gavin. Walang sumasagot ng tawag. Nang hindi mahanap si Gavin, mas lalong sumama ang pakiramdam ni Jasper. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak ng malakas. Sinubukan siyang pakalmayan ni Edwin, pero mas lalo siyang napaiyak. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, pinuntahan ni Edwin si Benjamin. Mr. Graham, umiiyak si Gavin sa kwarto niya. Hindi niya bubuksan ang pinto kahit anong gawin ko. Tumangala si Benjamin. Kahit sa ibaba ay dinig na dinig ang sigaw ni Jasper. I never knew Gavin is such a crybaby. Pinagmasdan ni Edwin ang kanyang mga ekspresyon at nagpa siya na sabihin sa kanya. Mr. Graham, hinihiling ni Gavin ang kanyang ina, ngunit ayaw niyang makita si Miss Adams. Ang pananabik para sa pag-ibig ng ina, ngunit tinatali sa isang pakiramdam ng takot. Ito ay napakalungkot. Namilog ang mga mata ni Benjamin. Kinuha niya ang ice cream sa kamay ni Edwin. Makakabalik ka na sa trabaho mo. Huwag mo siyang hayaang kumain ng ganoon karaming merienda sa susunod. Naiintindihan. Gaman ang pakiramdam ni Edwin nang makita niya si Benjamin na umakyat sa itaas. Pinakamabuting makipag-usap si Mr. Graham kay Gavin. Pumunta si Benjamin sa harap ng kwarto ni Jasper. Narinig niya ang mga hikbi at reklamo ni Jasper. Sobrang fierce. Hindi ko siya gusto. Gusto kong tumakas dito. Ayokong manatili sa katangahang lugar na ito. Gusto kong hanapin si Mommy. Kumunat ang noo ni Benjamin at sinabing, Gavin, buksan mo ang pinto. Biglang tumahimik ang kwarto. Walang kahit katiting na iyak na narinig. Takot na tumingin si Jasper sa pinto. Iniisip kong narinig ni Benjamin ang lahat ng sinabi niya. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kumot at umaktong parang tulog. Naghintay ng ilang sandali si Benjamin. Nang makitang hindi nabuksan ng kanyang anak ang pinto, kumatok siya sa pinto. Alam kong kasama ka dyan. Buksan ang pinto. Mag-chat tayo. Sagot ni Jasper, wala akong dapat kausapin. Napaka-fierce mo. Ayokong makita ka ngayon. Napabuntong hininga si Benjamin. Gusto mo pa bang kumain ng ice cream? Unti-unting natutunaw ang ice cream sa kamay niya. Napapikit si Jasper at napaungol. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang kumot para matakpan ang kanyang buong ulo. Nang makitang hindi gumagana ang pagiging malambot, ginawa ito ni Benjamin sa mahirap na paraan. Sabi ko buksan mo ang pinto. Pero walang reaksyon si Jasper. Dahil wala siyang narinig mula kay Jasper, natarante si Benjamin. Nag-aalala siya na baka nahimite ang kanyang anak sa sobrang pag-iyak. Pinisil niya ang doorknob. Kabanata 44. Sa isang malutong na basag, ang lock ay agad na nahulog. Sa sandaling iyon, si Jasper ay lubos na natigilan, nagtago sa ilalim ng kumot. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang naging tunog nito. Sa sumunod na segundo, narinig niya ang pagbukas ng pinto, kasunod ang mga yabag na papalapit. Kinagat ni Jasper ang kanyang lobby. Sinira ba ni Benjamin ang pinto?
Pagtingin kay Jasper na nasa ilalim ng kumot, umupo si Benjamin sa tabi ng kanyang kama. Habang hinihila niya ang kumot, nakita niyang nanlamig si Jasper nang makita siya. Halos mawala si Benjamin nang makita ang kanyang cute na ekspresyon. Namulat si Jasper sa titig ni Benjamin at mabilis na hinayla ang kumot. Tumalikod siya at napangisi ng malakas. Nang makita iyon, tumaas ang kilay ni Benjamin at marahang tinapik ang kumot. Wala ka nang gana kumain ng ice cream? Tanong ni Benjamin. Nang marinig iyon, hindi umimik si Jasper. Habang nakatingin si Benjamin kay Jasper, bigla siyang sumama. Mismo na ba ang mommy mo? Malumanay niyang tanong. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Jasper. Sige, dadalhin ko siya dito ngayon din. Hindi. Ayokong makita siya. Tinakpan ni Jasper ang sarili sa kumot at sinigawan si Benjamin nang marinig niya ang pagbanggit ng huli kay Dana. Bakit? Naguguluhang tanong ni Benjamin. Nagtataka siya dahil hindi kailanman nagtantrum si Gavin ng ganito, kahit na noon pa man ay ayaw niya kay Dana. Ganon ba talaga yung sinabi ni Edwin? Na-trigger ba ang batang ito? Inilibot ni Jasper ang kanyang mga mata kay Benjamin, na halatang hindi nakuha ang kanyang claw. Muli niyang binalot ang sarili ng kumot dahil sa inis. Sinisikap mo bang dalhin siya dito para parusahan ako? Napakabisyosong babae. Maraming beses na niyang pinarusahan si Gavin bago ito. Huwag kang mag-alala, hindi siya maglalakas loob na gawin iyon ngayon. Nandito ako para protektahan ka, malungkot na sabi ni Benjamin. Lumabas ka sa kumot, I will never ask her to come kung ayaw mo siyang makita. Kung gusto mo siyang makita, maaari mong hilingin kay Edwin na tawagan siya anumang oras. Nang marinig iyon, bamantong hininga si Jasper. Malinaw, nasiyahan siya sa gayong pagtatapos. Gayunpaman, nagtatago pa rin siya sa ilalim ng kumot. Huwag kumain ng maraming junk food. Udyok ni Benjamin habang inilalapag ang ice cream. Alam niyang ayaw bumangon ng bata sa kanyang kama. Sabihin mo kay Edwin na ipagluto ka kung nakaramdam ka ng gutom. Huwag kumain ng napakaraming merienda. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Sabi ni Benjamin. Marahan niyang hinimas ang ulo ni Jasper. Makalipas ang ilang sandali ay napagdesisyonan niyang lumabas ng kwarto dahil galit pa rin si Jasper sa kanya. Hintayin natin siyang lumamig. Nang marinig ni Jasper ang pagsara ng pinto, tinanggal niya ang kumot at sinilip ang pinto. Biglang nagningning ang mga mata niya nang makita ang ice cream sa bedside table. Agad siyang bumangon at kinuha ang ice cream. Umupo siya sa kama, sinimulan niyang i-enjoy ang kanyang ice cream. Huwag mong isipin na patatawarin kita sa pagiging masama mo. Aalis na ako sa bahay na ito kapag tapos na akong kumain. Ungol niya. Nang marinig iyon, si Benjamin, na nakatayo pa rin sa pintuan, ay tumawa. Pagkababa ng hagdan, hiniling niya sa mayordomo na bantayan ang pinto at huwag hayaang lumabas si Jasper sa silid. Kailangan niyang siguraduhin na hindi lalabas ng bahay si Jasper sa lahat ng paraan. Habang kumakain si Jasper ng ice cream, nakaramdam siya ng saya. Dahil wala pa siyang natatanggap na balita sa kanyang telepono, nagpa siyang tumawag muli. Hindi lang si Zachary ang tinawagan niya, kundi sina Gavin, Oliver, at Jesse. Gayunpaman, walang sumagot, kumunat ang noo niya bilang tugon. Bakit walang sumasagot sa tawag ko? Samantala, sinundan ni Erisa si Robert sa finance department at binayaran ang enrollment fee para sa mga bata. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang puso ng kaunti dahil ang ilang daang libo ay medyo malaki, at ang mga bayarin ay kailangang bayaran ng buo sa simula ng taon ng pag-aaral. Kasama sa mga bayarin ang lahat. Kaya naman, hindi na niya kailangang magbayad ng iba pa. Tingnan natin ang mga silid-aralan. Sabi ni Robert habang nakangisi habang naglalakad palabas ng finance department. Oo naman. Tumango si Erisa na may magalang na ngiti. Pagkatapos, lahat ng kanyang mga anak ay tumakbo sa kanya at nagtanong, Mommy, tapos ka na ba? Sabi ni Mr. William gusto niya tayong ihatid sa mga classroom. Tara na. Sa gayon, sinundan niya at ng kanyang mga anak si Robert upang tingnan ang mga silid-aralan. Mukhang maayos naman ang pakikitungo ni Robert sa mga bata. Hindi lang sa mga classroom ang pinuntahan nila, pati na rin sa mga function room at sa mga dorm. Halos 1 oras lang ang tour mag-isa. Kabanata 45. Miss York, gusto mo bang ilagay ang mga bata sa magkakahiwalay na klase batay sa kanilang interes o pagsamasamahin silang lahat? Hindi lamang namin tinutulungan ang mga bata na paunlarin ang kanilang mga interes, ngunit binibigyan din namin sila ng pagkakataong magtrabaho sa kung ano ang kanilang kulang. Kaya, huwag kang mag-alala.
Paliwanag ni Robert, sinusubukang pagaanan ang isip ni Erisa. Tapos, I think mas maganda na lahat sila ilagay sa isang klase. Ang kanilang mga interes ay halos pareho. Nag-aalala si Erisa na iwan si Jessie mag-isa nang wala ang kanyang mga kapatid. Naisip niya na malamang na hindi masasanay si Jessie na mag-isa sa isang klase. Oo naman, ipapaalam ko iyon sa mga guro. Matapos talakayin ng iba kay Robert, nagpaalam si Erisa sa kanya at umalis. Then, aalis na tayo. Magkita-kita tayo, Mr. William. Halika, mga syota, magpaalam na kayo kay Mr. William. Paalam, Mr. William. Kumaway silang apat kay Robert. Paalam, mga bata, gusto ko talaga sila. Puri ni Robert habang nakangiti kay Erisa. Nang marinig iyon, tumungo si Erisa na may malawak ng ngiti sa lobby. Pagkatapos ay umalis siya sa paaralan kasama ang mga bata. Mga bata, ano ang gusto mo sa bago mong paaralan? Tanong ni Erisa. Napasimangot si Jessie. Ang galing. Ang daming bulaklak. Nang marinig iyon, napangiti si Erisa at tumingin sa iba. Ngumiti sina Zachary, Oliver, at Gavin. Pareho dito. Tinignan ni Erisa ang oras. Akala niya ay maaga pa dahil alas 5 pa lang. Kaya, nagpa siyang pumunta sa Yaleview. Sige, mga syota, ibabalik ko kayo sa entrance ng neighborhood. Umuwi na muna kayo. May gagawin si Mommy, sabi ni Erisa sa kanyang mga anak. Anong nangyari, Mommy? Hindi ba pwede bukas? Gabi na, tanong ni Zachary habang nakatingin kay Erisa. Gusto ng boss ko na i-set up ko ang surveillance camera system sa bahay niya, sabi ni Erisa. Kasabay nito, sumigaw si Oliver, Mommy, sa tingin ko ay pinapa-overtime ka ng boss mo. Oo, Mommy, bakit hindi ka pumunta bukas? Gabi na ngayon, mungkahi ni Gavin. Naramdaman ni Gavin na may iba pang intensyon sa likod ng imbitasyon ni Benjamin. Matapos ang ginawa ni Zachary sa mga surveillance camera noong nakaraang araw, naisip niya na maaaring pinaghihinalaan ni Benjamin si Erisa, kaya't pinapunta siya sa kanyang bahay. Pupuntahan ni Mommy si Jasper kung pumunta siya doon. Mommy, pwede ka bang pumunta bukas? Tanong ni Jessie sabay taas ng ulo para tignan si Erisa. Napatingin sa kanila si Erisa at ngumiti. Pero kailangan kong pumunta ngayon. Kailangan kong tuparin ang pangako ko, pero babalik ako nang wala sa oras. Mayroong ilang tinapay kung kayo ay nagugutom. Ipagluluto ko kayo pagkatapos kong bumalik, okay? Sa katunayan, ayaw na niyang mag-antala pa kundi ang alamin kung ano ang nangyayari doon. Matapos ipadala ang mga bata sa entrance ng kapitbahayan at makita silang pumasok sa bahay, sumakay si Erisa ng taxi papuntang Yaleview. Makahulog ang sulyap ng driver sa rearview mirror matapos niyang marinig na gustong tumungo ni Erisa sa tirahan ng Graham. Samantala, ang mga bata ay masunuring umuwi. Pagdating nila sa bahay, inilabas ni Oliver ang kanyang telepono at nakitang tumawag si Jasper ilang sandali ang nakalipas. Tinawagan ako ni Jasper, sigaw niya. Napatingin sa kanya sina Zachary at Gavin. Nagtatakang tanong ni Jessie, di ba nandito si Jasper sa atin? Bakit kanya pinatawag? Napatingin si Oliver sa kanyang nalilitong tingin at marahang tinapik ang kanyang ulo. Nagbibiro lang ako, manood ka ng TV. Sa kabila ng pakiramdam na may nangyari, hindi na masyadong nag-isip si Jessie at pumunta sa sopa para manood ng TV. Sa pagkakataong ito, napansin din ni Gavin at Zachary na kakatawag lang sa kanila ni Jasper. May problema ba siya? Tanong ni Oliver. Noon nalaman ni Jessie na tinawag din siya ni Jasper. Umikot siya at sumandal sa couch. Jasper, bakit mo rin ako tinawag? Tanong niya. Lahat ng iba pang tatlo ay nagkatinginan sa isa't isa na walang takot. Nagmamadaling paliwanag ni Gavin, siguro hindi ko sinasadyang napindot ang call button. Walang pinaghihinalaan si Jessie bagkus ay tumalikod upang ipagpatuloy ang panonood ng karton sa TV. Nagpalitan ng tingin ang tatlo pa at naglakad patungo sa kwarto. Kabanata 46. Pagpasok nila sa kwarto, napag-isipan nilang tawagan si Zachary si Jasper. Sa kabilang banda, agad na sinagot ni Jasper ang tawag ni Zachary. Ano ang tagal mo para tawagan ako? Nag-aalalang tanong ni Jasper. Napataas ang kilay ni Zachary nang marinig ang pagkabalisa sa boses nito. Dinala kami ni Mommy sa isang school para iparehistro kami ngayon. Lahat kami ay nilagay ang aming mga telepono sa silent mode. Bakit mo kami pinatawag? Paliwanag niya. Napabuntong hininga si Jasper. Ayoko nang magtagal dito. Miss ko na si Mommy. Gusto kong bumalik. Napatingin si Zachary kay Gavin at Oliver. Mabilis niyang inalo si Jasper. Pupunta si Mommy sa lugar mo.
Talaga, pupunta ba siya dito para sunduin ako ngayon? Excited na tanong ni Jasper. Hindi, aayusin niya ang surveillance camera system para kay Benjamin. Tandaan na huwag mong hayaang madulas kapag nakita mo siya. Huwag mong hayaang malaman ni Benjamin. Paalala ni Zachary. Okay, got it. Sagot ni Jasper. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang darating si Erisa. Maliligaw ako ngayon. Nang marinig iyon ay napaawang ang bibig ni Zachary. Ano, bakit? Kasi umiyak lang ako. Hindi man lang ako pinapayagan ni Benjamin na magmerienda. Napakasama niya. Hindi ko na kaya. Reklamo ni Jasper. Nang marinig siya ni Gavin ay kumislap ang mga mata niya. Oo, hindi ako pinapakain ni Daddy ng junk food. Hindi ito maganda sa kalusugan. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper. Ayokong manatili dito. Gusto ko nang umuwi. I want to switch back. Sabi ni Jasper. Gayunpaman, tulad ni Jasper, nag-atubili rin si Gavin na bumalik sa bahay na iyon. Malalim na sumimangot si Zachary at sinabing may tame time na tingin, hindi natin magagawa iyon ngayon. Manatili ka lang kung nasaan ka. Sa tingin ko, mas mabuti pang huwag mo nang makita si Mami mamaya. Huwag hayaang malaman ito ni Benjamin. Huwag mong kalimutan na kailangan pa nating alamin ang nangyari noon. Napangiwi din si Gavin. Alam niyang nahihirapan si Jasper sa pananatili kay Benjamin. He then said, Jasper, panindigan mo na lang sa ibang araw. I'll swap back with you bukas kapag nasa school na tayo. Napatulala si Jasper sa narinig. Anong school? Yaleview School. Hilingin mo na lang sa mayor daw mo na ipadala ka doon. Kumunat ang noo ni Jasper. Sa sandaling ito, desperado siyang makita si Erisa dahil na-miss niya ito ng husto. Pag-iisipan ko, miss na miss ko na si Mommy. Wala kayong ideya kung gaano nakakatakot si Benjamin. Reklamo ni Jasper. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Magstay ka lang dyan ng isang gabi. Makipagpalat sa'yo si Gavin bukas. Napangiti si Oliver. Maliligaw ako ngayon, sabi ni Jasper. Agad niyang ibinaba ang tawag. Samantala, nakarating si Erisa sa tirahan ng Graham. Siya ay lubos na nabigla sa kung gaano kaganda at malapalasyo ang mansyon. Kahit noon pa man ay alam na niyang mayaman si Benjamin, nalilibugan pa rin siya. May 20 bantay sa pasukan. Lumapit siya sa kanila at sinabing, Hi, ako si Erisa York. Hiniling sa akin ni Benjamin na i-set up ang surveillance camera system. Lahat ng mga guard ay nakatingin sa kanya na may curious na tingin sa kanilang mga mukha. Tumungo ang pinuno ng mga gwardya at sumagot, maghintay ka rito. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Edwin. Hindi nagtagal, pumunta si Edwin sa study para sabihin kay Benjamin. Mr. Graham, narito ang isang nagngangalang Erisa York. Sinabi niya na sinabi mo sa kanya na i-set up ang surveillance camera system. Nagtaas ng kilay si Benjamin at sumulyap kay Edwin. Oo, sinabi ko sa kanya na pumunta siya. Dalhin mo siya para i-set up ang mga camera, sagot ni Benjamin. Oo naman. Hiniling ni Edwin sa mga guard na papasukin si Erisa. Miss York, sa ganitong paraan, pakiusap, magalang na sabi ng ulo. Dahil doon, tumungo si Erisa. Dinala siya ng gwardya sa bahay sa pamamagitan ng patio sa pamamagitan ng kotse. Habang nasa daan ay pinagmamasdan ni Erisa ang kapaligiran. Nagkaroon ng maayos na interior garden na may maraming mahahalagang species ng mga puno. Natigilan si Erisa nang makita sa malayo ang mukhang vintage na gusali. Hindi may kakaila na talagang masarap ang panlasa ni Benjamin. Kabanata 47, Miss York, nakarating na kami. Anunsyo ng guard habang nakatalikod. Salamat, sabi ni Erisa at bumaba ng sasakyan. Sinalubong siya ni Edwin na nakatayo sa pintuan na may malaking ngiti sa lobby. Hello, Miss York. Ako ang mayor domo ng pamilya Graham. Pwede mo akong tawaging Edwin. Busy si Mr. Graham ngayon, kaya niyaya niya akong dalhin ka sa control room, pahayag ni Edwin. Hello, Edwin. Sorry sa abala sa iyo. Nakangiting sabi ni Erisa. Miss York, sundan mo ako. Habang inaakay si Erisa sa control room, hindi napigilan ni Edwin na palakihin siya. Naisip niya sa sarili niya na maganda nga si Erisa pero down to earth. Kahit papaano ay napansin niyang kahawig ni Gavin ang side profile nito. At sa gayon, nagbigay siya ng aura ng pagiging katulad. Kasabay nito, pinagmamasdan din ni Erisa ang gusali. Ang gusali ay may kombinasyon ng moderno ngunit klasikong disenyo, na nagpapaginhawa sa mga tao. Sa pagtalikod ni Erisa,
Napansin niyang nakatingin sa kanya si Edwin. Ngumiti siya ng mahina bilang tugon. Miss York, kilala mo ba si Mr. Graham? Lampas sa inaasahan ni Edwin na makita ang isang babaeng paparating para ayusin ang surveillance camera system. Akala niya ay lalaki ito sa halip. Nakangiting sagot ni Erisa, hindi naman. Kakapasa ko lang sa aking job interview at sumali sa Graham Group ngayon. Boss ko siya. Oh, nakikita ko. Tumango si Edwin at nakangiting pumasok sa kwarto. Paki-take your time. Pupunta ako ngayon. Matapos tingnan ang setup para sa mga surveillance camera sa mansion, ni-reset niya ang defense system. Pinagmasdan niya ang bawat monitor, umaasang makikita niya ang batang hinahanap niya. Pagkatapos, dinalhan siya ni Edwin ng mga prutas at isang tasa ng tsaa. Miss York, mangyaring uminom ng tsaa. Salamat, sagot ni Erisa. Si Mr. Graham ba ay nakatira dito mag-isa? Tanong niya, sinusubukan niyang tingnan kung makakakuha siya ng anumang impormasyon. Hindi, dito rin nakatira si Gavin, walang pag-aalinlangan na sagot ni Edwin. Kinilala ni Erisa ang kanyang tugon habang siya ay nagtatrabaho. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng kwarto si Edwin, naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Mabilis na sinuri ni Erisa ang mga surveillance camera. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso nang makita niya ang isang bata na tumatakbo sa itaas. Nag-zoom in siya sa camera para makita niya ang mukha ng bata. Out of the blue, narinig niyang may nagsasabing, tapos ka na ba sa pag-setup? Halos mapatalon si Erisa sa kanyang balat. Mabilis niyang binuksan ang isa pang browser at tumalikod. Si Benjamin ang nakatayo malapit sa likuran niya. Naaamoy pa niya ang isang hint ng mint na lumalabas sa kanya. Lumunok siya ng kusa at umatras. Habang tinitignan niya ang madilim at namumungay nitong mga mata, kinabahan siya. Sa kabila nito, sinubukan niyang manatiling kalmado. Sinitingnan ko ang mga kahinaan sa system. Tinitigan siya ni Benjamin at sinabing, tapos ka na bang magsuri? Sa kabutihang palad, sinuri niya ang mga ito bago tumingin sa mga pag-record. Kaya naman, mahinahon niyang sinagot, ang study, dining area, at ang main door ay ang mga mahinang punto. Tinitigan siya ni Benjamin at nagtanong, magagawa mo ba ito sa loob ng 10 minuto? Natigilan si Erisa dahil doon. Sinusubukan niya ba ako? 3 minuto ay sapat na, sagot niya. Programming ay isang piraso ng cake para sa kanya. Tumalikod si Erisa at humarap sa computer. Nag-hover ang mga daliri niya sa keyboard habang mabilis siyang nagtatype. May mga linya ng code na lumabas sa screen. Nataman si Benjamin, nakatingin kay Erisa, na masikasong nagtatrabaho. Mayroon siyang tunay na kakayahan. Masyado siyang kalmado. Either she is well prepared, o hindi siya ang may gawa nito. Ang sistemang ito ay, halos walang kamali-mali, ngunit mayroon pa ring ilang mga kahinaan. Sino ang nagdisenyo nito dati? Tanong ni Erisa, Kabanata 48, akin na sana yan, sabi ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Gulat na napatingin sa kanya si Erisa nang marinig iyon. Nang magtama ang mga mata ni Benjamin sa kanya, mabilis niyang ibinalik ang kanyang ulo sa programa at sinabing, hindi ko alam na sanay ka rin pala sa programming, Mr. Graham. Iyon ba ay isang papuri o isang pagpuna? Tanong ni Benjamin. Hindi pinansin ang tanong niya, ngumiti si Erisa at nagpatuloy sa pagsusulat ng programa. Matapos titigan si Erisa ng ilang oras, tiningnan ni Benjamin ang code sa screen. Napansin niya na isinulat niyang muli ang code sa isang mas mahusay na bersyon kaysa sa nauna. Sa pintuan, sinilip ni Jasper ang kanyang ulo sa silid at pinanood sila. Nang lumingon si Benjamin sa kanya, mabilis siyang tumakbo palabas. Kuya, bakit nandito si Daddy? Gusto kong kamustahin si Mommy. Lumabas si Benjamin sa silid patungo kay Jasper, na naka-dinosaurus na costume na nakalabas ang ulo, at tinapik ang kanyang ulo. Nagtataka ka ba kung sino ang babaeng iyon? Hindi, alam kong si Mommy yon. Sumulyap si Jasper kay Benjamin at mabilis na ibinaba ang ulo ng walang sabi-sabi. Siya si Erisa York. Nandito siya para i-install ang surveillance cameras system, sabi ni Benjamin kay Jasper. Habang hinihintay ni Erisa na tumakbo ang programang natapos niyang isulat, narinig niya ang nagsasalitang boses ni Benjamin at lumingon siya para tingnan kung sino ang kausap nito. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa pintuan. Mananatili ba siya para sa hapunan? Nagulat siya sa boses, at bumilis ang tibok ng puso niya. Kasabay nito, lumingon si Benjamin sa kanya, kaya mabilis niyang ibinalik ang kanyang ulo sa programa, na nalilito.
Bakit parang kay Jasper yung boses? Pero dapat nasa bahay siya, hindi dito. Anak ko ba yan? Magkatulad ang boses nila sa isa't isa. Well, nasa kanya na kung gusto niyang manatili o hindi. Sabi ni Benjamin sabay pisil ng marahan sa mukha ni Jasper. Napakurap-kurap si Jasper at sinulyapan si Benjamin. Nang sinenyasan ni Benjamin si Jasper na pumasok sa loob ng silid, ikinulong ni Jasper ang kanyang mga lobby at nagtanong, ano? Maaari mong hilingin sa kanya na manatili para sa hapunan kung gusto mo. Tumingin si Benjamin kay Jasper at sinabing, sumulyap si Jasper kay Benjamin at tumakbo sa kwarto at tinanong si Erisa, Miss York, pinapa-dinner ka ni Daddy sa bahay namin. Napatingin si Erisa sa cute na maliit na figure sa kanyang harapan. Bagamat halos lahat ng mukha niya ay natatakpan ng costume, parang pamilyar ang kanyang mga mata at ilong. Pinipigilan ni Erisa na yakapin siya habang nandoon pa si Benjamin, at natatakot siyang takutin din niya ang bata. Miss York, tinitigan ni Jasper si Erisa habang tumatawa sa loob. Haha, nagulat ako kay Mommy. Miss York, kamukha mo ang mommy ko. Sabi ni Jasper habang tumatalon sa braso ni Erisa. Sobrang namiss ni Jasper ang kanyang ina dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita, at isang malawak na ngiti ang pinakawalan niya habang nilalanghap ang pabango ni Erisa. Bumibilis ang tibok ng puso ni Erisa habang hawak niya si Jasper. Hindi siya naglakas loob na magsalita dahil natatakot siyang ilantad ang sarili. Anak ko talaga siya, at kasama niya si Benjamin. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin nang makitang inangkin ng kanyang anak na si Erisa ang kanyang ina. Paumanhin tungkol doon, napagkamalan ka ng anak ko bilang nanay niya. Nang hahawakan na sana ni Benjamin si Jasper, humiwalay si Jasper sa kanya at sinabing, hindi ako nagkakamali. Siya si Mommy, nakakainis si Daddy, hindi pa ako tapos yakapin si Mommy. Miss York, pwede ba kitang maging Mommy? Naiwang tulala si Erisa. Pagkatapos noon, lumiwanag ang isip niya at malumanay na tinanong siya, wala ka na bang Mommy? Siguradong, naging nanay niya si Dana. Kung hindi, bakit niya dadaanan ang lahat ng problema para ilayo sa akin ang anak ko? Nagtaka ako kung bakit hindi siya kinuha ni Benjamin bilang asawa. Kabanata 49. Hindi ko yon Mommy. Ikaw na. Tumingin sa kanya si Jasper at seryosong sabi. Naisip ni Erisa si Jasper nang tumingin ito sa bata sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata, ang kanilang ilong, kung gaano sila magkatulad. Natutuwa ako na gusto mo ako. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at nakangiting sinabi. Ganon pa rin ba ang pakikitungo niya sa akin kung alam niyang biological mother niya ako? Napapikit naman si Benjamin nang makita ang pagmumukha ni Erisa. Bakit parang nanay niya? Dahil ba may sarili na siyang mga anak? O ito ba ay? Nang maramdaman ni Erisa ang titig ni Benjamin sa kanya, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at hindi siya nang ahas na tumingin ng matagal sa bata sa kanyang harapan. So, sasama ka sa amin kumain. Napatigil si Jasper sa pagtawag sa kanyang mommy nang mapansin ang agitated expression nito. Tumingin si Erisa kay Jasper, at pagkatapos ay tumingin kay Benjamin ng alanganin. Gusto niyang makapiling ng mas matagal ang bata, ngunit natatakot siya na baka isipin ni Benjamin na iba ang nasa isip niya. Sa wakas, sinabi ni Benjamin sa mahinahong paraan, nakikita ko na mahal ka ni Gavin. Bakit hindi ka tumuloy at kumain ng hapunan sa amin? Oh, sigurado, tinanggap ni Erisa ang kanyang imbitasyon. Tiningnan siya ni Benjamin at pagkatapos ay ang mga surveillance camera bago nagtanong, tapos ka na ba sa system? Ay, oo, tapos na. Tingnan mo, Mr. Graham. Inilayo ni Erisa ang kanyang upuan habang nakaakbay kay Jasper. Wow, ang galing mo, Miss York. Bahagyang tinapik ni Erisa si Jasper sa ulo habang sinasabi, ang cute mo, no? Hehe, tumawa si Jasper. Hindi pa nakikita ni Benjamin ang kanyang anak na ganito kasaya, at nagulat siya na mamahalin ni Gavin si Erisa, kahit na ito ang unang beses na nagkita sila. Mayroon bang koneksyon o isang bagay sa pagitan nila? Napakunot ang noo ni Benjamin nang pumasok sa kanyang isipan ang ideya. Gavin, hindi pinansin ni Jasper ang tawag ni Benjamin, at nagpatuloy siya sa pagyakap kay Erisa. Nang subukang hilahin siya ni Benjamin, kumapit siya sa braso ni Erisa at sinabing, huwag mo akong hilahin. Ayos lang, Mr. Graham. Hayaan mo na lang siyang manatili dito. Makikipaglaro ako sa kanya saglit. Gusto ko rin siya, sabi ni Erisa habang nakatingin kay Benjamin. Tinitigan siya ni Benjamin saglit bago niya sinabing, behave yourself, Gavin.
Medyo nalungkot si Erisa nang makita niyang sobrang tense at cold si Benjamin sa anak. Huwag kang mag-alala, Mr. Graham. Maaari mong alagaan ang iyong bagay kung abala ka. Babantayan ko siya. Napasulyap si Benjamin sa kanila bago lumabas ng kwarto pagkatapos marinig iyon, at nakahinga si Erisa. Natuwa rin si Jasper nang makita niyang tuluyang lumabas si Benjamin. Maglaro tayo sa aking silid, Miss York. Hinaplos ni Erisa ang kanyang mukha at sinabing, makikipaglaro ako sa iyo kapag tapos na ako sa trabaho ko, okay? Okay, sagot ni Jasper habang nakayakap sa kanya. Nagulat si Erisa dito. Bakit pareho siya ng ugali ni Jasper? Pagkaraan ng ilang sandali, ang sistema ay tapos ng matagumpay, at sinundan ni Erisa si Jasper sa itaas. Ano ang gusto mo sa aking silid, Miss York? Sa tingin ko ito ay maganda. Malumanay na sabi ni Erisa habang nakatitig kay Jasper. Hehe, sa tingin ko maganda rin. Pagkasara ng pinto sa likod niya, dali-dali namang hinubad ni Erisa ang sombrero ni Jasper at pinagmasdang mabuti ang mukha nito. Gaya ng inaasahan niya, ang mukha nito ay kapareho ng mukha ng apat niyang anak. Siya, anak ko, sweetheart, pasensya na, niyakap niya ito ng mahigpit, at namumula ang mga mata. Kasalanan ko kung bakit nawala ka. Sorry kung hindi kita maprotektahan. Mommy, alam ni Jasper na napagkamalan siya ni Erisa kay Gavin kaya tinapik niya ito sa balikat. Kabanata 50, nang marinig ni Erisa na tinawag siya ni Jasper na mommy, kinilig siya at halos umiyak. Hinalikan niya ito sa pisngi, dahil alam niyang mommy ang tawag nito sa kanya dahil nananabik ito sa pagmamahal ng isang ina. Anong pangalan mo, sweetheart? Naipon niya ang kanyang emosyon at nagtanong habang patuloy siyang nakayakap sa kanya. Kamukhang kamukha niya si Jasper. Napasinghap si Jasper nang mapansin niyang hindi siya nakilala ni Erisa. Ang pangalan ko ay Gavin, mommy. Nakangiting sabi ni Jasper kay Erisa para hindi siya magulat. Gavin. Habang inuulit niya ang pangalan nito sa ilalim ng kanyang paghinga, pakiramdam niya ay muling nakasama niya ang kanyang anak. Hinawakan niya ng mahigpit si Jasper at tinanong siya, sweetheart, maganda ba ang pakikitungo sa iyo ng mommy mo ni Dana? Nasa dilema si Jasper. Kung sasabihin kong hindi, siguradong magagalit si mommy. Pero ayoko ding mag-oo. Hindi niya ako gusto. Nagpapanggap siya na gusto niya ako para tanggapin siya ni daddy. Pero hindi siya nakatira sa amin, at hindi rin siya pinakasalan ni daddy. Hindi ko naman siya mommy diba? Walang paraan na magkahiwalay ang tirahan ni na daddy at mommy. Tinapik ni Erisa ang ulo niya. Hindi ba sinabi ni Dana na fiancé siya ni Benjamin? Bakit hindi sila kasal kahit may anak na sila? Hindi kaya na ayawan siya ni Benjamin, o may nangyaring dahilan para tumanggi si Benjamin na kunin siya. Kanyang asawa, karaniwan mo bang nakatira kasama ang iyong daddy, sweetheart? Tanong ni Erisa. Tumango si Jasper at sumagot, more or less. Tayo lang ang nananatili dito. Wala siyang ibang nakita dito nitong mga araw maliban kay Dana. Kumusta ang pakikitungo sa iyo ng daddy mo? Ganon ba siya kahigpit palagi? Curious na tanong ni Erisa dahil gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Oo, medyo strict siya sa akin. Hindi niya ako pinapayagang magmerienda. Reklamo ni Jasper. Nakakatawa ang sagot niya kay Erisa. At tinapik niya ang ulo nito habang sinasabing, tama siya. Mas mainam kung hindi ka kumain ng masyadong maraming merienda dahil ito ay masama sa iyong kalusugan. Ngunit maaari kang kumain ng iba pang mga pagkain tulad ng prutas o tinapay. Napayuko si Jasper nang marinig iyon, at hinalikan ni Erisa ang noo niya, sa pag-aakalang nahihiya siya. Malalim ang iniisip ni Benjamin sa kabilang bahagi ng pinto nang marinig niya ang pag-uusap nila. Pwede ba kitang maging mommy? Miss York, hindi ko gusto ang babaeng iyon. Siya ay masama. Nagulat si Erisa, at tinanong niya ito, ano ang dahilan kung bakit iniisip mo na siya ay masama? Hindi niya maisip ang isang bata na nagsasabi na ang kanyang ina ay masama maliban kung si Dana ay gumawa ng isang bagay na hindi maisip. Nang maisip ni Dana ang pagmamaltrato ni Dana kay Gavin dahil lang sa hindi niya ito biolohikal na anak, nag-alala si Erisa. Anyway, masama siya. Kailangan mong mag-ingat sa paligid niya. Mommy, gaman ang loob ni Erisa nang masabi niyang ayaw na ayaw ni Gavin kay Dana. Walang alinlangang hindi mabuting babae si Dana. Bukod dito, walang pagmamahal sa kanya si Gavin, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan ay dapat nang matapos. Sige, gagawin ko. Sabihin mo sa akin, mahal, niloko ka ba niya? Nakakunot ang noo ni Erisa habang nagtatanong. Tumingin si Jasper sa kanya nang hindi sinasagot ang tanong niya.
Nang makita ni Eresa ang ekspresyon nito ay agad niyang nalaman ang sagot dahil isa na siyang ina ng 4 na anak. Bumilis ang tibok ng puso niya, at patuloy siyang nagtanong, paano kanya ginawang masama? Okay ka lang ba? Tumango si Jasper. Okay lang ako, pero kinurot niya ako kahapon. Saan kanya kinurot? Hayaan mo akong makita ni Mama. Galit na galit si Eresa at the same time. How dare she do that? Sa syota ko, ibinulong ni Jasper ang manggas at itinuro. Dito, napabuntong hininga si Eresa nang makita ang pasa sa braso ni Jasper.